next meeting, ano yung ibig sabihin ng R squared, ano yung ibig sabihin ng max error, maximum residual error, absolute error, and ano yung ibig sabihin ng deep neural network na tinatawag natin, and how you do yung database. Unfortunately, kulang kasi yung time natin dahil dahil medyo marami walang pasok, tapos nagka-strike pa, and so on. Tapos may nagkukwento sa akin, magkaka-strike na ulit. So, hindi ba alam? So, kumbaga, it would be better na just understand na lang siya. So, for instance, etong mga to, wala kayong magiging problema. Standard procedure to. Kagaya nito, hindi mo pwedeng gamitin yung keras sa kayong tensor flow na wala niya. Ay, pag-run ka from scratch niya, hindi mo pwedeng gamitin yan. As is. So, then, etong mga next part, we will be just checking yung mismong directory natin and so on. So, saan na natin dito sa start na to? So, i-clear mo lang siya. Sana pinita, pero isusupping ko pa. Okay, so makikita nyo naman dito, meron na kayo, pwede kayong bukas ng bagong notebook. Pag binuksan nyo yung bagong notebook, wala talaga siyang laman. So, you will be typing the code one by one. Or, kung meron na naman kayong template or previous na file, pwede nyo naman i-copy-paste yung first part. Wala namang problema yun. Kasi yung first part na yun, kailangan tandaan na. Then, ito mga dito, syempre, alam nyo naman yung disket doon, yung save, yung last sign is if you want to add another row to separate. Then, ito, if you want to add. Then, this one is if you want to copy the selected cells. Ito naman is paste. Then, if let's say you want to move up and down, ito na yung gagamitin. Then, itong portions na to will be run, stop, refresh, then restart the boot. Then you could change that. Pwede mo siyang gawin as markdown, raw, notebook, convert, at saka heading. Yung iba, minsan kasi, ginagamit na rin nila yung Jupyter Notebook as a lecture. So for instance, I'll be showing one. So here, makikita nyo kumuha siya parang lecture na pwede nyo basahin kung ano yung ibig sabihin nung paggamit nung Jupyter. So, naka-markdown siya. Pag pinalitan ko to, ginawa ko siyang code, magbabago lang siya ng code. Pag pinalitan ko, for instance, ginawa ko siyang raw and convert, magbabago rin siya. And lastly, if I use it as setting, so magkakaroon lang siya na sinasabi mo na heading doon. But for this case, nakalagay siya as markdown. So, yan. So ito yung markdown natin. So, pinapakita lang na dito yung lecture regarding data frame. So, i-upload ko rin to later on para pwede nyo na rin pag-aralan. So, this is just additional knowledge. I'm not expecting you guys na maintindihan siya sa buong natitirang 2 linggo or 3 linggo. Or sabihin natin, kung ika-cram nyo yan isang araw, hindi nyo maintindihan yan. Ang coding kasi, honestly speaking, is a very hard thing to do, especially if you are not interested, number one. Second, if kailangan nyo gumamit ng critical thinking skills dito, it's not, you could copy any code in the internet. You could run any code na makikita nyo sa internet. Walang problema. Ang tanong, pag may pinabago ba sa inyo, kaya nyo baguhin nyo? Pwede mangyari kasi sa code, mali siya,
tanggalan ko lang ng isang semicolon. Hindi na magra-run yung code nyo. So pag ginawa ko ba yun, madedebug nyo ba kaagad na yun yung mali. So coding is a good source of income. So malaki makukuha nyo yung pera. Kaso karaniwan na makita nyo mga programmers or mga coders is medyo malulusog. Kasi nagpupuyat yun. So, karaniwan, may mga times na parang wala silang ginagawa, pero once na malapit na yung deadline, yun na yung mismo nagkakaproblema. So, I'll just share this one, but I'm not, I cannot promise na matidiscuss ko in detail yun. Kasi wala talaga tayong oras na talaga. So, going back, balik tayo doon, since I've already discussed yung mga possible natin. So, for instance, I'll just restart this one. So, i-restart ko siya. Makita mo may lalabas sa daan. Makita mo may mga asterisks dito sa gilid kasi ibig sabihin niya, nagra-run siya. Now, once na nakita nyo na tumigil yan, na wala yung asterisk, it's either tapos na yung running or nagkaroon ng error. So, i-hack natin. Yan, may error na agad dito. Siyempre, kasi binago ko yung directory. Nakalagay dyan na mali yung nilagay ko ng directory. Ang ginamit yung directory is desktop. Kaya yun. Pero, kung titignan natin yung aking placement dito, hindi siya nasa desktop. Nilagay ko siya dito sa file ko dito. Dito siya nakalagay. So, kung okay kung muna yan, kailangan kong baguhin yung directory ko based on this one. So, pag binago ko yung directory ko, kailangan ko palitan ito. Kasi ang ginamit ko dito, user desktop, tapos naganap ako sa desktop nung conference paper na folder. Wala siya sa conference paper na folder. Nilagay ko siya dito sa folder na to. So, kung okay ko muna yung pangalan ng folder, lumabas na. Ito yung laman ng Excel ko. Kung hindi kayo naniniwala na yan yung laman ng Excel na file yan, pwede lang buksan yung Excel. Maganda sa Python kasi minsan, kung nahihirapan ka gumamit ng Excel, pwede mong buksan yung Excel sa Python. Pwede mong paglaruan yung column ng Python mo, ay yung database na gagawin mo sa Python, tapos i-convert mo pabalik sa Excel. Yun yung iba minsan ginagawa, so wala kang maging problema. So, napakahirap intindihin niya ng ganyan. Kaya, kinonvert ko. At saka hindi ko rin naman magagamit siya if hindi siya naka-convert sa Panda. Ang tawag natin dito is conversion sa Panda. Panda yung pangalan niya talaga. Kasi yung hayop, Panda. Yun talaga yung pangalan niya. Kung mapapansin niyo yung mga pangalan ng programming languages natin, Python. So, ano ba Python? Yun. Meron pa Anaconda. Walang Cobra. Ayan, gawa ka nilang Cobra. Okay, so ito, yung code na to, yung pd.read_csv, ang purpose lang niya is babasahin niya yung CSV file. Para malaman mo lang kung ano yung naman ng CSV file. And itong portion na to ng tf.n, ibig sabihin, mapakita lang niya yung
first 5 rows. So, pinakita lang niya yung first 5 rows with specific heading. Okay na tayo dyan. Now, kung tamad ka mag-check kung may missing data ang Excel mo, kasi which is what you are doing pag nag-data analyst ka, or let's say pag nag-data science ka, yun yung integral portion sa first part, kailangan mong i-enter itong code na to. ef.isma.sub. Ibig sabihin nito, hanapin natin kung ilan yung total number ng missing data. Without looking mismo to sa data set. So, I'll just click this scan. So, yan. Nakalagay dyan per column kung ano yung missing data. Malamang sa malamang walang missing data yun eh. Kasi nung ginawa ko yun, talagang binantayan ko yun per day. Kailangan ko mag-record ng per day ng data sa para sa demand ko. Kasi ang maganda sa system ng Taiwan, meron silang visualization na pwede mo makita yung data, yung peak demand mo per day in per minute. So, pwede ko pakita sa inyo mamaya na lang. Pero here, makapansin natin na zero yan. Meaning to say, wala akong missing data. Then, afterwards, pwede ko makita yung visualization yan. So, gagamit na ako ng plotting. So, etong code na to, this is also a fixed code. Wala kayong magiging problema. Pag sinerge nyo yan sa net, yan lang yung lalabas niya. On later versions ng Python, pwede magbago yung syntax mo, pero it's still the same. So, i-display lang natin. So, just for visualization. Ayan. Medyo patit lang kasi kinuha niya lahat eh. So, yan yung ating data. Yung blue doon, yun yung ating demand. Then, yung black na yun, syempre, sobrang babal yung value yung talagang approximately zero. Hindi ko na inalis kasi yung visualization yan. Pero pwede nyo i-separate yan. Kung gusto nyo i-separate. Okay, so that is just for plotting the curve. Now, this one, ito yung normalization. Kasi, kung titingnan nyo yung data ng load, titingnan nyo yung data ng temperature, titingnan nyo yung data ng, sabihin natin, irradiance, kung may irradiance kayo, magkakaiba ng units yan. Unang-una. Pangalawa, magkakaiba sila ng range. Yung demand natin, umabot ng mga megawatts or million. Yung temperature mo, ang range 2-digit number lang. So, hindi mo sila pwedeng pagsamahin. So, ang purpose ng normalization is to normalize yung value para maging 0 to 1. Wala siyang pinagkaiba pag nag-prepare unit analysis ka sa power system. Same application lang yun. Ngayon, ang gusto lang natin mangyari is lahat ng data natin nasa range lang ng 0 to 1. So, this is also a fixed code. Yung unang part, maximum or minimum. Yung pangalawa is also maximum or minimum lang. I-reshape natin, i-transform natin, or i-fit natin within the minimum and maximum range ng temperature, humidity, wind speed, demand, and so on. Para yung value natin nandun sa range na yun. So, wala kayong makikita dito, basta pag-click nyo yung run, may makikita kayo sa pinagpapala. Ito yung magiging value natin. Makikita nyo lahat yan naka-decimal. Nasa range na siya ng 0 to 1. So, pwede na tayo mag-machine learning dyan. Kasi, one of the essence pag nag-forecast ka or nagtuto ka ng AI is yung itsura ng data mo. Pag pangit yung data mo, automatically kahit gano'ng ka-complicated yung gawin mong algorithm, pwede mangyari kasi yung forecasting mo is also pangit. So, napaka-yung pangit. So, yan yung gagawin natin dyan. Then, after that, once na-normalize natin, next step niyan would be just to visualize ano nangyari. So, yan. Medyo malapit na. Pero syempre, halos magkakapatong sila. Talaga magkakapatong yan kasi ang range ko lang, kung makikita mo is 0 to 1. Hindi ka gaya sa previous natin, 0 to megawatts o millions yun. Pero, kumbaga, pangit pa rin yan. Kaya hindi yan yung appropriate of visualization. Ang gusto lang na, ang purpose ko lang for visualization is just to make sure na ang range na is between 0 to 1 na. Okay. After natin mag-visualize, the next step is titignan natin yung
shape. Ano yung ibig sabihin ng shape? Kung ilan yung number of rows at ilan yung number of columns. So I have 365 columns, 365 rows, 29 columns. 29 pala is 29 elements. Demand, temperature, etc. Yung 365 is bawat element meron akong 365 points. Kasi sa bawat isa natin meron akong day 1, day 2, 1 year ang pinag-uusapan. Okay. Now, pagtapos doon, okay na. So, ang first part na ang tawag natin is data processing. Medyo complicated ang data processing if you want to learn the actual theory behind it. Pero this time, ang pinapakita ko lang is para magamit ko lang siya para sa kasunod na part, which is yung forecasting ko. Now, there are a lot of forecasting. Papakita ko muna ngayon yung pinakabago. Then, sa mga succeeding meetings, papakita ko kahit yung Excel, pwede nyo gamitin for forecasting. Kahit Excel lang, pwede. Ang problema lang sa Excel is, syempre, kailangan nyo enter yun by column, yun yung pinaka-primitive way. Kung medyo advanced kayo ng konti sa Excel, pwede na kayo mag-macro. May macro yun, parang i-integrate mo yung Excel sa Visual Basic or any programming language. Pero kung wala kayo, pwede naman rin ito. Wala naman yung problema. Okay? So this one, ito is kailangan natin mag-develop ng isang tinatawag nating recurrent neural network model wherein atin ito yung data ko sa 80-20. So yung 80-20 means na 80% ng 365 days gagamitin ko for training, 20% is testing. So ano yung purpose nun? Para malaman mo kung accurate yung magiging result. Okay. So pakita lang natin i-run ko lang siya. So wala kayong makikita pag-run yan kasi you just try to convert or get kung ilan yung train mo at saka testing data mo. Then next step, we'll just print yung actual shape. So makikita nyo 292 at saka 73. Ano yung ibig sabihin niya? 80% ng 365 is 292. 73 is 20%. So yun yung napakita natin dyan na atin natin siya ng 80-20. Kung ayaw mo ng 80-20, pwede natin balikan ito sa taas. Palitan mo lang itong part na to, yung 0.2. Imbis na gagawin mo yung 0.2, gawin mo yung 0.15, 0.1, etc. Ibig lang sabihin nito is ilan yung size ng testing ko. Etong random state is to make sure na randomize yung data. Kasi isa sa mga question palagi pag sa forecasting is dahil yung mga conventional na forecasting, sumusunod lang yan ang pattern. Sabihin natin, Monday to Friday may pattern yun, weekdays may pattern, weekends may pattern yun. So, what would happen if we randomize yung data? So, kaya may randomize. Pero kahit wala yan, okay lang. Okay, next part, since alam na natin yan, ito na yung magpibuild na tayo. So, there are theories also behind this one, pero pwede nyo na ang gawin nyo lang dito is just to put any parameters. So, ito, pinapakita dito na meron tayo isa, dalawa, tatlong layer tayo, 3 layer tayo. I will not show the specific here kasi pag in-explain ko kayo, sana pinalitan na lang natin yung course natin, nag-focus na lang tayo sa course ng Artificial Intelligence. And you can just see this available naman rin sa GitHub or any website. So, ilarag ko lang muna. Then, after kung i-run, so, papakita lang niya yung model. Ito na yung waiting game. Ito yung part kung saan hintay mo na mag-simulate yung Python mo. So, pinapakita dito na ang gusto mong validation would be yung X test sa Y test. Ang metrics ko is accuracy. Ibig
Ibig sabihin, hindi titigil yung circulation ko hanggang hindi siya nandun sa accuracy level na acceptable. So, pag clinic ko yung pan, hintayin na lang natin yun. So, yan yung pagsasirculate niya. So, hintayin lang natin kasi ang ginawa ko dyan is 1,000 epochs. Ang ibig sabihin ng epochs is set number of iteration. Then, sa bawat isa, hatiin ko siya sa tatlo. Bakit ko hatiin sa tatlo? Ginawa ko kasi yung batch size ko is 100. Ang ibig sabihin ng batch size is, for example, meron akong total number ng data points na 300. Yung 300 na yun, natin yun ng per 100 data points. Kaya naging 3 batch size yan. Then, yung validation data natin, yun yung ginagamit ko para makita mo kung accuracy at loss habang tumataas. Mali yung formula ng accuracy natin, yung accuracy na nangyari natin dito is actually yung error niya. So, mapapansin natin parang 0 yan. Tapos na ba? Yeah, tapos na kasi 14 na yun. Umabot tayo ng total 1,000 epochs. And yung runtime natin is 13 milliseconds per isa. Yung isang buo. This is dahil yung gamit kong laptop. There would be cases na huwag kayong magtakap sa laptop nyo or let's say sa laptop ng iba, bakit mas mabagal, bakit mas mabilis. Okay lang yun, normal yun. Kasi ang Python, lalo na pag nagpo-compute na siya ng AI is based on number 1, your processor, number 2, your RAM, number 3, if ever mag-integrate ka ng GPU, your GPU. So kung let's say yung processor na gagamitin mo ay Celeron, wag mong expect na ganun kabilis yung circulation. Pwedeng mas mabagal. So hindi porke mabagal yung circulation nyo, ibig sabihin, may mali kayo sa ginagawa nyo. Tama yung ginagawa nyo, pero hindi kaya siguro ng computer nyo. Or medyo mabagal yung processing niya. Okay. Yun yung kailangan yung tandaan. Kasi pwede kasing ma-experience nyo yun pag dinaran nyo yun. Okay? Then, pag ito, model history lang. Then, ito, papakita yung DOS. So, mapapakita natin dito na habang tumatagal, bumababa lang yung losses natin. Then, pwede mo siyang i-save. Then, ito, import compiling lang. Okay. Pag may nakita kayong warning, okay lang naman siya. Wala yung pinagkaiba pag may nakita kayong warning sa ibang software. Ang sinasabi lang kung there's a possibility na pag niran mo, pwedeng maging less accurate siya for some specific reasons. Pero, pwede pa rin okay siya. Pero pag lumabas yung error, kailangan yung palitan talaga. Okay? Then, what metrics to say na okay yung model mo is to check yung R-square. So, i-check yung R-square dito, FSE at saka max error. So, yan. So, meron akong R-square na 0.9995. Ibig sabihin ng R-square is lahat ng mga data na ginamit ko are correlated to one another. So, may relationship ang temperature sa demand, may relationship ang wind speed sa demand, may relationship ang humidity sa demand. Positive correlation. Pwede kasi maging negative yung R-square. Pag nag-negative yung R-square, ibig sabihin, negatively correlated lang. Itong dalawang to, ito yung ginamit natin sa forecasting metrics natin. The lower, the better. Okay. Then, ginamit ko 2019. Yung kasunod is 2018. So, check lang natin pag magiging resulta. Mali-ulit ako ng ng directory.
normalize, drain, then ready. So, pinakita dito na okay pa rin nung ginamit ko yung testing. Ano ba yung testing na to? Yung testing natin dito, gumamit ako ng ibang data na hindi ko ginamit sa pag-train ko ng system. So, separate data siya para ma-check kung pwede ako mag-forecast. Okay. In visual speaking, para at least maintindihan siya visually, visually speaking, visually speaking, ang pinapakita lang natin is gumamit ako ng data ng 2019. Rename ko yung data ko ng 2019. Gusto ko i-forecast yung 2020. So, nung nag-forecast ako ng 2020, ito yung mangyayari dito sa baba. Yan. So, makikita natin kung ito ay makita natin dito na yung actual ko yung blue. Ito, magamit ko na machine learning algorithm yan. Makita natin na halos magkakamit sila ng value. Yun yung essence ng forecasting. Wala siyang pinagkaiba sa weather forecast. Gusto mo i-predict yung weather na yun. So, gagamit ka ng mga prediction tools para masabi mo na bukas babagyo. So, kailangan babagyo bukas. Kasi kung hindi, mali yung prediction mo. Kaya kasi madami nagagalit tayo na sasabihin walang pasok, tapos ang araw. Kasi nung mga panahon na yun, kulang yung mga data gathering ng Pag-asa na yun. Medyo magiging accurate na sila ng konti. Sobrang accurate nila, wala pang bagyo, nasususpend na ng klase, di ba? So, gano'n na yung gagawin natin, isa sa integral portion, kasi hindi mo magagawa yung diniscuss natin previously, yung commitment. Hindi mo magagawa economic dispatch. You could not even use advanced power you could not even use optimal power flow. If yung gagamitin mong forecasted demand, forecasted generation is not accurate. So, this is a complex, more complex way of doing forecasting, pero sa succeeding limits natin, sisimplify lang natin. Yun na yung last topic natin, forecasting. Okay. So, may questions ba? Wala. Siyempre wala. So, I said, ano ka sir? Yung sa pag-recycle is kada set na. gano'n. Yung sa pag-recycle, ay hindi siya pwede kailangan sabay-sabay. Anong hirap na Yung sa pag-recycle, di ba? yun. Kagaya sa sabi ko, kaya nga tayo may batch size. Balik tayo dito. Di ba nakita nyo dito, ginawa ko batch sizes 100. Balikan ko So, ang ginawa niya, 292. Mapapansin nyo, isa-isa niya nilaran niya. One at a time. Pag ginawa mo 100 yun, 100 sabay-sabay. Pagtaas sa 100, yung kasunod na 100, then yung kasunod na 100. Ang problema nun, there's a possibility na yung accuracy mo is mas bababa or mas so mag-overfit yung data mo, etc. And so on. Gusto mo lahat? Pwede naman. Ilan? Oo. Sige, restart ko. Teka, mag-tulungan to kasi hindi tayo Right there. Sabay-sabay na yan.
bakit siya huminto? Kasi may error to part na yun. Kaya in-explain ko na lang kada isa kung ano yung laman ng kada isa. Pero kung kabisado nyo na yan, pwede nyo i-run yan ng sabay-sabay. Wala namang magiging problema. Wala namang kakasal. Kita mo lang yan. Nasa na ba ito ba? Ay, hindi. Nasaan pa lang siya. Ito, dito na lang. So, nagraran pa siya eh. Kaya, wala mo yung Sir, alin po dyan po ang yung pinanipulate mo po para mag 99.99 yung hours po? para manipulate mo yun, kasi usually, ang ang mababuhin nyo na ito. Itong part na to. Kailangan mo malaman ko ilan yung total number of cells mo, yung dropout, yung dense layer, yung activation function mo. Pwede po pakita ko pag mali. Ha? Pwede po pakita ko pag mali yung isa. Babaguhin to. Baguhin natin next week. Kasi time na rin eh. Baka yung iba sa inyo kasi may klase mo sa kasunod eh. Magalit. Baka magtampo yung prof nila kasunod. Okay. Pero pwede nyo mayroon yun sabay-sabay. Wala namang problema. Ang magiging problema lang is pag nag-error, magsa-stoppage. Okay. So, yun.